Magandang hapon po sa ating lahat. Yan, magandang hapon po. Salamat po sa pagtatapat ng ating Panginoon sa atin. Matatapos po ang June ng Diyos ay buhay at bumubuhay po sa atin. Tama po? And nakakatuwa po ang Panginoon sa mga nakaraang araw dahil bagamat sa mga nangyayari sa ating mga buhay, yun nga sabi sa awit, siya po ay nanatiling tapat. Sinamahan niya po tayo. And tayo po tumayo at buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Deuteronomy. Yan. Deuteronomy chapter 6. At sa ating pong control, pwedeng palagay po ng Tagalog. Deuteronomy chapter 6. Basahin po natin ang talata mula verse 4 hanggang verse 9. Ito po ang sabi ng talata. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iyong iibigin ang Panginoong mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at sa iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahiga, pagka ikaw ay bumabangon. At iyong itali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuan daan. So tayo po manalangin. Amang Diyos, banal, makapangyarihan sa lahat, magandang umaga. Hapon po. Kami po, O Diyos, ay nagpapasalamat sa biyaya na kami, Panginoon, ay inyong pinakitaan ng inyong kabutihan. Lalo na po sa araw na ito na kami inyong binuhay. At Panginoon, kami po ay mag-aaral ng inyong salita. Nawa, O Diyos, sa inyong pong katotohanan ay siyang mahayag. At ito pong inyong pong lingkod ay inyong pong kaawaan. At tulungan niyo po, O Diyos. Salamat, O Diyos. Lahat ng samot dalangin sa dakilang tagapagligtas, ang Panginoong Jesus. Amen. So, ngayon po ay huling araw ng linggo ng June. At tayo po ay nag-aaral patungkol po sa Baptist Distinctive. Tama po ba? May natanda naman po kayo sa mga nakaraang pinag-aralan. Hopefully po. And now, ang ating pong pag-aaralan ay isang larawan ng isang pamilyang Baptista. Isang pamilyang Baptista. And ako po ay naniniwala, kung di kayo naniniwala, wag, na ang ugali po ng bata ay siyang hinuhubog sa tahanan. Now, kita po natin ang mga pangyayari sa panahon ngayon, lalo na yung sa Tacloban. And kita natin ang mga bata na nagiging na sila, bayulente ng sobra. At syempre, ang una nung pinagmulan ay kasalanan. At ako'y naniniwala din po na ang isa sa mga pinagsimulan ng mga yan ay hindi pagtuturo ng salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya po ang tao ay pasama na ng pasama na lamang. At nakakalungkot pong bagay yun kasi ang Panginoon po sa Deuteronomy chapter 6 ay pinapaalala niya pa lang 2,000 years ago or mahigit 2,000 years ago na turuan nyo ang inyong mga anak. At paulit-ulit yang sinasabi ng Panginoon. And ito pong Deuteronomy chapter 6 ay, syempre, ito ay kwento po nino. Nilalaman po ito ni Moses. And before po sila pumunta sa Promised Land, ay sila ay niremind ng isang bagay na importante. Hindi sa mga tungkol sa kayamanan, sa success, or sa danger ng kanilang paligid. Pero
sila ay pinalalahanan na isang araw, makakalimutan nyo ang Diyos kung hindi nyo tuturuan ang inyong mga anak. And now, si Moses nga ay umimik sa mga generation na yon. And hindi niya ito mismo itinuro po sa mga leader. Hindi niya to sinabi sa mga leader, sa young people, sa young pillars na leader, or sa mga pastor or sa worker. Ito po ay sinabi niya kanino? Sa mga parent. Sa mga parent po ito sinabi. Sa madaling salita, inutusan tayo, na tayong mga magulang, na turuan natin ang ating mga anak. So ang ating pong title, A Home That Makes Disciples. Kung meron pong pagmumula ng disipulo, ay una po ay ang tahanan. Bakit po? Mas madaming oras nyo po kasama ang inyong mga anak. Tama po ba? Kakain ng almusal? Malimit ngayon, sa tanghalian, di na nagkakasabay ang family. Malimit na lang po dinner. And sa ating mga pag-uusap, pagkain natin ng gabihan, ano po ang nilalaman ng ating kwentuhan? Pagdisipulo po ba ng ating mga anak? Or dinadala natin ang anak sa isang mga chismis na bagay? Masaya magkwentuhan, di ka po? Kapag gabihan? At madami tayong mapapag-usapan sa ganong bagay. Pero sabi dito ng text na to, ang pinakahigit sa lahat ay tayo ay turuan ang ating mga anak. Basahin po natin ang verse 4. Sabi po dito, Hear, O Lord, O Israel, the Lord our God is one Lord. And before po tayo mag-start, ito po nga pala ang ating tema. Ang ating tema, because God desires every generation to remain faithful to Him, He commands parents to love Him wholeheartedly and intentionally disciple their children through both their words and daily lives. Yes po. Ang intention po talaga, desire ng Diyos, ang bawat henerasyon ay sumusunod sa Kanya at kilala siya ng buong puso. At ang una pong pinagsabihan niya, hindi ang mga leaders, kundi ang ating mga parent. Mabigat to, lalo na sa mga ama. Tama po? Kasi po ang ama ang leader ng mga tahanan. At napakabigat pong itong bagay nito. Kasi now, sa panahon pong ito, hindi natin alam kung anong ginagawa ng ating mga anak sa kanilang mga buhay. Tama po ba? Nakikita natin sila, pero hindi natin alam kung anong ginagawa nila talaga sa kanilang mga buhay. Kapag lumabas sila ng tahanan, kapag sila aalis nga ba sa kanilang bahay, kung saan sila pupunta, tunay nga bang doon sila pupunta? At ako po ay naging kabataan din. Hanggang ngayon, tanda ko po nung ako'y college, sabi ko, may practice kami. Yan. Favorite na dahilan. Parang araw-araw na dahilan, may practice kami. Pero ang aking punta ay kung saan lugar ko saan ako dadalhin ng aking mga kaklase. Kami gagala pala. Uuwi ng gabi. Masaya. Sa madaling salita, sinasabi ko po yun kasi hindi po talaga alam ng mga magulang kung saan napunta ang kanilang mga anak. And now, binanggit ko po ito upang paalalahanan ang ating mga magulang na bantayan po natin ang ating mga anak. Especially sa mga nag-aaral pa. Tama po ba? And our first point, parents must first love God wholeheartedly. Sabi ko po, turuan nyo ang inyong mga anak. Tama po? Paano mo tuturuan ang iyong anak kung ikaw mismo ay problemado sa sarili mong espiritual? So, una, mga parent.
Kayo din po mga young people, kasi magiging parent din po kayo. Lalo na sa mga young pillars. Una pong mahalin po ninyo ang Diyos. Wholeheartedly. Why? Kasi hindi makikinig ang anak ninyo sa inyo kung hindi po nakikita sa inyo. Iimik ka sa iyong anak na ikay sumimba, ikay mag-ayos. Pero hindi mo makita, hindi naman makita ng anak sa kanilang mga magulang. Problema po yun. Talagang mag-aaway lang at mag-aaway. At mahihirapan ding sumunod ang anak. Tama po ba? So now, sabi dito ni Moses, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." Letter A, God alone deserves our complete devotion. Mga parent, kailangan po natin na meron tayong complete devotion sa Panginoon, hindi po divided. Kung gusto natin malid ang ating mga anak, meron po tayong iisang Diyos na siyang ating pinagtatapatan sa ating pagsamba at siya lamang. At gusto po yun ng Panginoon na marinig sa atin, makita sa ating mga puso. Gusto ng Diyos na tayo ay magtapat sa Kanya at deserve po yun ng Diyos. Since merong isang true God, deserve niya ang loyalty natin. Paano tayo magtuturo sa ating mga anak kung sa Diyos ay hindi tayo nakikitaan ng kasipagan mag-church? Sabihin mo sa iyong anak, mag-church ka. Pero ikaw ay laging alinlangan din bilang magulang. Mahirap pong bagay yon. Then sabihin mo sa iyong anak, sumama ka sa gawain. Pero ikaw hindi ka nasama sa gawain. Problem po iyon. Why? Kasi bilang mga magulang, tayo po nga ang nagdi-disciple sa ating mga anak. So, kailangan makitaan po tayong mga magulang na tayo ay 100% ang ating devotion ay nasa Diyos at deserve yun ng ating Panginoon. Letter B. Loving God involves our whole life. As we read verse 5, sabi dito, "And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might." Hindi lang sa konting part ng iyong buhay, kundi sa buong puso. Kapag gagawa niya ng desisyon, bigla mo nang naging 50-50 mo na sa iyo ang Diyos. Hindi po ganon, mga parent. Hindi porket ang ating anak ay sasahod na ng malaki, ay papayagan na nating magtrabaho kahit mapapalayo siya sa Diyos. Hindi po ganon. Kung alam nyo ang kahihinatnan ng inyong anak sa kanyang tinatahak, kayo po ang merong kapangyarihan para pigilan sila. Yes po. Kung nakikita nyo na po ang inyong mga anak na lumalayo na sa Panginoon dahil sa kanyang mga ginagawa, kausapin nyo po. And kayong as parent, tayo po ay makitaan ng tunay na pagmamahal din talaga sa Diyos. Kung kayo ay may times na lugi sa desisyon, alam nyong dehado kayo, kasi alam nyong mahal kayo ng Diyos, alam mong mahal mo ang Diyos, ite-take mo pa rin yung risk na yon. Bakit? Kasi ikaw ay nagtitiwala at kailangan iyon makita ng Diyos sa atin. And now, before po tayo mag-ask sa ating mga anak na sundin ang Panginoon, tanungin muna natin ang ating mga sarili, tayo nga ba'y nakakasunod ng maayos?
Kasi mahirap po nga na tayo ay utos ng utos na, anak, sumunod ka. Anak, gawin mo to. Anak, sumali ka dito. Pero kung hindi ka naman, ikaw as parent, hindi mo ginagawa yung part mo as parent, hindi mo ipinapakita na ang Diyos ay iisa sa iyong puso, ay mahihirapan po talaga silang sumunod. Pwede mo silang mapasunod sa takot? Yes po, possible yun. At ano pa sa bagay? Pwede mo mapasunod ang anak mo sa merong kapalit na bagay. Pero kung gagawin natin yung bagay na yun, kawawa din po ang ating magiging mga anak. Gawin natin ang best natin sa ating magiging anak. Kasi hindi ho tayo lugi kung gagawin natin yon. Kasi ito po ay utos ng Diyos. Nagtitiwala po ba kayo sa Diyos? And sabi ng Diyos sa mga parent, mahalin niyo po ang Diyos ng inyong buong puso. Buong puso niyo po siyang ibigin. Hindi po kayo lugi. And ang nakita po, at pangalawang truth po na ating makikita, basahin po natin ang verse 6. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. So now, makikita natin dito na ang God's word ay must first transform parents before it can transform children. Ulitin ko po. Ang salita ng Diyos, yes, nakapagbago po talaga ng salita ng Diyos ng tao ang salita ng Diyos. Pero una po ay makikita muna ay sa parent. Ito po ay sa Christian family po sa mga baptistang pamilya. And hindi po kayo mahihirapan ng inyong mga anak na sila'y magbago kung kayo po bilang mga parent ay nagbabago. And kung ang ugali nyo po ay hindi pa rin nawawala yung pagiging old nature, talagang mahihirapan po kayong matransform ang inyong mga anak. Meron po ba kayong mga battle sa inyong mga anak? Hirap nyo po bang pasimbahin ang inyong mga anak? Hirap nyo po ba silang utusan? Sabi ng Diyos, ang unang-unang matransform ay yung parent. And these words which I command thee of this day shall be thine heart. And letter A, na makikita natin sa truth nari, God's word must live in the heart. Ang God's command po ay siya po ang nag-shape sa ating mga thoughts, sa ating living. Kung bakit po may mga commands ang Diyos, kasi tayo po sa ating mga sarili, hindi natin kaya Kaya ang Diyos ay nagbigay ng command, so gawin nyo to upang tayo ay ma-shape. And no, ibinigay to ng Diyos. Ang tanong, ginagawa ba natin to as parent? Gusto nating naayos ang ating buhay? Ay ang tanong, ginagawa pa ba natin ang sabi ng Panginoon? Minamahal pa ba natin siya? At ang sabi nga ng Bible, mahalin niyo po ang Diyos 100%. And ito po ang masasabi ko doon. Kung mamahalin niyo po sila, hindi niya po kayo pababayaan. Meron po kayong mga anak na lumaki na. Tama po yung iba dyan. Mga may asawa na ang anak. Nung minahal niyo po ba ang Diyos, sila po ba inawala? Yung tunay na minahal niyo talaga ang Diyos sa inyong buong buhay, tinuruan niyo inyong mga anak. Sila po ba inawala sa gawain? Kayo po ba ay napabayaan? Kayo po ba ay wala nang makain? Hindi po.
kayo po ay binubuhay pa rin ng Diyos hanggang ngayon. Sa madaling salita po, ang Diyos po ay tapat. Hindi ka po niya ipapahiya. And wag po tayong matakot sa ating mga anak. Ako po ay lumaking takot sa aking mga ate. Ako kasi wala ang mama eh. Bata po ako na wala na aking ina. Pero ako'y lumaki pong takot na takot sa aking mga ate. And ako'y natutuwa dahil ako'y takot sa kanila nung ako'y bata. Kasi po ngayon, parang kapag ikay takot sa iyong mga magulang, ito i-judge na ng mundo na ito'y mali. Pero iba yung sense ng takot ha. Alam ko sa sarili ko, pag ako'y nakagawa ng mali, patay ako sa aking ate. At ako'y tuwan-tuwa po doon. Kasi now, naunawaan kung bakit. Kasi sila ay merong gustong mangyari sa aking buhay. At same thing din po sa Diyos. Kung bakit ang Diyos ay namamalo, ay may gusto din siyang gawin sa atin. At ako po'y natutuwa na ako'y laking palo. Na kahit paluin ngayon, ay magsosorry, bukas ay ganun na uli. At nakakatuwa, lalahanin mga ganong bagay. Pero ba't ako napunta doon? So, letter B, a transformed heart produces a godly example. A transformed heart produces a godly example. Now, as parent, kung sinasabi nyo na, ay, ako naman ay buong puso na naglilingkod sa Diyos, iniibig ang Diyos, ang tanong, meron bang godly example? Kasi madaling sabihin po eh. And now, kung titingnan natin, talaga ang buhay, meron bang nakikita ang example ang ating mga anak? Eh paano kung wala po? Kasi po ang mga bata po ay mas natututo sa kung anong nakikita nila sa kanilang mga pamilya. Tama po ba? Kung anong ang malimit nilang makita sa kanilang pamilya ay na-adapt nila. Kaya nga pansin nyo po minsan sa magkapatid, minsan iisa ang boses, iisa ang tono. Ganon din po ang mga mag-asawa. Dahil sa matagal nilang pagsasama, iisa na ang kanilang tono, iisa na ang kanilang way ng pananalita, at ganon din ang mga anak. Sa madaling salita po, talagang ang mga anak ay natututo sa kanilang mga magulang. Eh, hindi ko naman tinuruan yan ng masamang ugali. Ay, hindi ko naman yan tinuruan gumawa ng ganito. Yes nga, hindi po. Pero sinasabi ko po yun na kapag bilang magulang po ay pakitaan natin sila ng mabuti or pagiging godly, maa-adapt nila talaga iyon. Makukuha po nila yon. At kung bilang parent, hindi mo tinetreasure ang Bible, hindi mo tinetreasure ang gawain ng Panginoon, anong i-expect mo sa anak mo? Anong i-expect mo sa mga anak mo? Kung ang gawain sa iyo ng Panginoon ay maliit na bagay lang. Now, mga parent, kailangan po natin ng transformed heart na nag-produce ng godly example. Bakit? Kasi ang mga bata po ay ay natututo sa kanilang mga magulang. And ang makikita po nating katotohanan, basahin po natin ang verse 7. And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Verse 8, and thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontets between thine eyes, and thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. Now, ang makikita po nating truth, ikatlo po ay parents must intentionally teach their children every day. Now, nung una po,
Bilang parent, una, mahalin muna natin ang Diyos. Bakit? Para tayo makapagturo ng maayos sa ating mga anak. Pangalawa, ay ang parent ay kailangan i-treasure ang salita ng Diyos sa kanilang mga puso. Now, kapag yun ang kapag namahal nila ang Diyos ng tama, mahal nila ang salita ng Diyos, ang katotohanan, now, sila ay makakapagturo na ng maayos sa kanilang mga anak. Makakapag-teach na sila intentionally sa kanilang mga anak. Now, ang discipleship po ay hindi lang sa church nangyayari. Hindi yung sa ginawang program ni pastor. Mga fathers, mahirap po maging ama. Ang tanong, nadi-disciple po ba natin ang ating mga anak? Yes, nagpre-pray kayo kapag nakain. After nun, dun lang pa ba nababanggit ang pangalan ng Panginoong Jesus sa tuwing magtatapos ang panalangin ng pagkain? Nabanggit naman namin ang Panginoong Jesus sa loob ng isang araw, 3 beses nga. Yun laang sa pagkain. Ang tanong, kayo ba'y nagfe-fellowship ng mga devotion after service? Ang ganda ng mensaheng yun. Ako'y na-bless. O ganto. Ang ganda ng mensaheng yun. Favorite ko yung preacher na yun . Yun laang. Nakinig naman. Paano pag di na favorite yung preacher? Minsan, ganun ang laman ng usapin sa ating table, lalo na sa tahanan. Pero, ang tanong, nadi-disciple po ba natin ang ating mga anak? Hello po. Happy Mother's Day po. Kasi, ang Bible po ay seryosong nagtuturo sa mga ama. At ganun din naman sa ating mga ina. Kasi tayo po ang una sa lahat ang magtuturo sa kanila. And letter A, basahin po natin ang 7A. And thou shalt teach them diligently unto thy children. So letter A, teach God's word diligently. And now, mga parents, turuan niyo po ang inyong mga anak na intentional at consistent. Mahalaga po yung consistency. Kahit kayo po ay malungkot, kahit kayo may problema, turuan niyo po sila. Mahalaga po yun. Huwag po kayong magpapalipas ng salita ng Diyos. Kung tayo po ay nagpapalipas ng kain, ano nangyayari po? Di kayo inuulser. Sa iba-iba ina-acid. Pero kung, ganoon din po sa salita ng Diyos, kung tayo ay makakaramdam lang na walang gana, kain pa rin po tayo. Kasi, kailangan natin sila pakainin pa rin ng salita. Bagamat galing po tayo sa church, yes, uuwi tayo galing sa church. Sa bahay din po, ulitin natin sa kanila. Kasi nauulit naman minsan sa tahanan. Yun, nakinig ka kay brother, napakinggan mo yon. Alam mo yun, yung parang papatamaan mo lang ang iyong anak o kaya ang iyong asawa. Nakinig ka doon, parang ganong idea. Pero hindi tayo intentional na, yun, nakinig ka ba doon? Gawin natin. Kung di mo kaya, pagtulungan natin as family. At yun ay gusto po ng Panginoon. Kasi po, ang spiritual growth po ay hindi po yan nangyayari sa tao ng aksidente. Ang spiritual growth po ay nangyayari yan sa kanyang salita. Gusto natin ng spiritual growth. Ang tanong, nabubuklat po ba na Biblia?
Oo naman, nakabasa nga ako sa Facebook, dumaan, shinare ko pa. Hindi po yung devotion. Mahalaga yung may personal po tayong oras doon. Maganda po yung mga bagay na yon. Pero dapat, mahalaga po na tayo pa rin ay meron tayong personal sa ating mga sarili. And letter B, tuloy po natin yung 7. Letter B. Sabi sa verse 7, and shall talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Now, every part ng iyong buhay ay pag-uusapan nyo ang Panginoong Jesus. Sabi ng talata. Yun ay part po ng discipleship. Hindi po sa loob ng 1 hour lang kasi may discipleship program. Yun po ay every part ng ating oras. Sabi nga po ng talata, kung kahit ikin nakaupo, nakahiga, kahit saan man, pag-usapan nyo ang salita ng Diyos. Pag-usapan nyo si Kristo. Tunay, hindi po nauubos ang pag-uusapan nyo kay Kristo. Hindi po yun nauubos. Pero kung bakit nauubusan po tayo, kulang po tayo sa pagbabasa patungkol sa Kanya. Doon lang po yun nauubos. And letter B, sabi nga ho sa make God part of every life. Gaano po kalaki ng part ng inyong buhay si Kristo? Siguro mga 60%. Siguro 70%. Ako yung mga 95, mga 90. Yung 10% sa aking sarili. Mali po. Kailangan po sa ating buong buhay, 100% ay parte yan ni Kristo. Pwede natin gawin natin ang mga gusto natin sa buhay na kasama si Kristo. Tama po ba? Pwede tayong mamasyal kasama ang pamilya na kasama si Kristo. Tama po? Bakit po kapag tayo lumalabas na ating pamilya ay parang wala nang nagsusuwayan? Kahit mali na ang ginagawa ng anak natin. Tanda ko po nun, kami magkakapatid, ay bumiling video okay ang aking ate. Yan. May birthday yan. Nag-open ng video okay. Yun na. Wala pa ako na. Pagdating pa lang ako, naririnig ko na may nagkakantahan na. Ages. Pero nung pagpasok ko sa pinto, gate pa lamang, yan, biglang tumahimik. So, malaking factor po na mayroong sumusuway. Natitigil sa madaling salita yung kanilang ginagawang kasalanan. Kaso ang problema po ngayon ay naglalampi-lampi din ang mga magkakapatid or mag-aanak. Nakakita ng ages, siya lalabanan ko rin na mas mataas. Dapat hindi po ganon. Malaki pong bagay sa atin na tayo nagsusuwayan. Yun, nagsasawayan. Suway. Tama. Sawayan. Nagsasaway. So, malaking bagay po yun. Dahil nagpapaalalahanan tayo. At malaking part po sa ating buhay na tayo po ay merong Diyos na Kristo na niyayakap palagi. And letter C, sa verse 8 to 9, sabi sa verse 8 and 9, and thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be a frontlets between thine eyes, and thou shalt write them upon thy posts of thy house and on thy gates. Now, ang Diyos ay nag-command po dito na i-bind nyo ang salita ng Diyos sa hand, sa forehead, sa doorpost, na ito po ay figurative speech po ha. Hindi po yun mas mong isusulat dito, tapos isusulat dito. Ang meaning po niyon ay, kumbaga ay, yan nawala.
kung bakit po yun isinabi, na bakit nyo isulat dito, na yun po ay guide sa ating mind. Ang tinutukoy po doon ay ilagay nyo ang salita ng Diyos sa inyong mga isip. At ano pa? Bakit sa kamay? Kasi po, ito po ay action. Isulat nyo ang salita ng Diyos sa inyong mga action. Yan ay guide, ang Word of God. Tandaan nyo. And hindi po yun, sabi ko nga po, hindi po yun kasayangan. Hindi po kasayangan ang mga ganung bagay. Kasi napakayaman po ng Diyos. Sobrang yaman po ng Diyos. Tayo po'y sasamahan niya kahit saan. And kung tayo po'y susunod sa kanyang salita, hindi niya po tayo pababayaan. And as Baptist, pamilyang Baptist, kayo pa rin po ba ay nagpapaalala sa inyong mga anak ng kanyang salita? Amen po kung yes. Kasi kung kayong dalawa, alam mong ang anak mo may ginagawa ng mali, wag po kayong itakot. Wag kayong matakot na na sila i-correct. Kasi inyo po yung anak at kayo sasamahan po ng Diyos. Wag po kayong maging duwag sa inyong mga anak. At ang pinaka-greatest po na classroom upang magturuan ay hindi ang church sa family, kundi ang tahanan po. Tahanan po. Yes, madami na ituro sa church. Pero pinakamahalaga po talaga yung tahanan. Ang Christian home po ang siyang nagbibuild sa ating mga anak at sa isa't isa spiritually. And kung wala pang Kristiyano sa iyong pamilya, ikaw pa lang, sino ka sa iyong tahanan? Baka naman, wala din pinagbago. Pare-parehas lang din kayo ng mga unbeliever. Kaya hindi sila ma-move na kilalanin din si Kristo sa iyong buhay. Kaya kung bakit hindi mo sila ma-invite sa church, kasi hindi ka din ma-invite sa paglilinis. So, mas mahirap po ang part talaga ng hindi Christian ang family. Pero magsikap din po tayo. Ipakita natin sa ating mga magulang, sa ating mga anak na hindi pa Christian na tunay ang ating Panginoon. And sa mga lalaki sa tahanan, i-disciple po natin ang ating mga anak. Huwag po tayo magtiwala 100% talaga sa ating mga anak. Yes, may tiwala tayo dyan. Pero huwag natin sila pagkatiwalaan talaga. Bigyan pa rin natin ng konting duda. Yes, sobrang bait ng iyong anak, pero huwag bigyan mo sila ng konting gap na pagdudahan pa rin. Kasi iba ang isip pa rin ng young people. Tama po ba? Iba ho tumatakbo ang isip ngayon ng kabataan. Lalo na po kung hindi sila nakayakap sa salita ng Panginoon. At balik po tayo sa ating tema. Desire po ng Diyos na ang bawat henerasyon ay maging faithful sa Kanya. Kung bakit po tayo nag-aaral ng Baptist Distinctives, kung bakit po tayo may Family Sunday, gusto po ng bawat isa sa atin, lalo na ang Diyos, na tayo po ay magsama-samang sumamba sa iisang Diyos at maging tapat po sa Kanya. Because God desires every generation to remain faithful to Him, He commands parents to love Him wholeheartedly and intentionally disciple their children enough
both their words and daily lives. Sa mga anak, Kristiyano naman kayo, mga young people, huwag niyong idadahilan din naman, kasi ang magulang ko ganyan. Alam mo na din ang tama at mali. Huwag natin puro isisi sa ating magulang. Parehas tayo nakakapakinig ng truth. So let's pray. Amang Diyos banal, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong blessing, sa inyong katotohanan. Na kung paano po kayo nagsalita sa Israel, alam namin, Panginoon, yung katotohanan na yun ay nananatili hanggang ngayon. At Panginoon, tulungan niyo po ang bawat family sa iglesyang ito. May kanya-kanya po silang battle. At ang aming pong environment ay pasama na po ng pasama. Malapit na po ang inyong pagdarating. At Panginoon, kami inyo pong tulungan at samahan. At nawa, O Diyos, ibalik niyo po ang mga pamilya sa saya na meron sila nung una nilang nakilala kayo. Ibalik niyo po yung joy ng kanilang salvation. At nawa, O Diyos, magkaroon po sila ng excitement sa tuwing sisimba as family. Excitement sa tuwing mag-uusap patungkol po sa inyo. Excitement sa pag-aaral patungkol po sa inyo as family. Panginoon, kayo po nakakaalam ng bawat pamilya dito. At kayo po ay nakikinig at hindi po kayo bulag. Tulungan niyo po sila, O Diyos, na sila, Panginoon, ay muli ay magsisi at manumbalik, Panginoon, sa saya na meron po sa inyo. Panginoon, salamat po. At Panginoon, salamat sa pagkakataon pong ito. Lahat ng samot dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.